Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, ang isiniwalat ni Attorney Trixie Angeles na simulat sa pool, meron na palang masamang plano ng mga kalaban ni BP Inday Sara sa kanya. Sa simula pa. Okay, so ito si Attorney Trixie, galing siya sa administrasyon nag-serve siya as press secretary, so alam niya yung nangyayari noon. At pakinggan natin itong interview ng SMNI kay Attorney Trixie, pagsisiwalat niya, then bigyan natin ng komento, reaction mamaya. Siya as an insider, marami siyang nalalaman at marami siyang insights doon sa pagpapatakbo ng administrasyon na ito. Maliwanag na ang kitang-kita niya ang feelings nito at kumbaga she was willing to work. Kita naman natin, willing naman siya to work from the beginning. Kaya lang, at some point, hindi rin siya tinigilan na. Nung una, ito ay saksi ako dito, saksi. alam namin na umpisa pa lang, hindi nila kayang tiisin si VP Inday. At alam namin na may mga plano sila. Ang term na nagamit noon ay sa mga taga Davao. Okay? So, very clear yan sa una pa lang nung hindi pa nag-break ang unity, yun na. Nung maganda pang relasyon, meron na pala. Grabe, no? It is never meant to be na unity. Nabudol talaga tayo, umasa tayo na yung tambalang Marcos Duterte na sinuportahan natin magbibigay ng bagong pag-asa. Kaya ang daming bumoto sa tambalang ito. Bayan, babangon muli. So wala, 2 taon lang, wala na. Bungkag lapinig na, isinakatuparan na nila yung matagal ng plano na itsapwera nila si Inday Sara. Ang ganda ng usawa. Ito ulit-ulit ko nang sinasabi ito. Yung si Professor Ronald Llamas, isang very credible na political analyst, nabanggit niya na ito na parang ang informal na usapan ng unity is okay, kakandidato ang Marcos Jr. As president, vice president lang muna si Mayor Inday Sara. Magtulungan sila ngayon. But sa 2028, si Inday Sara naman ang magiging presidente at magtulungan pa rin ang Marcos at Duterte. Yun ang informal agreement na hindi pa lang nababanggit ngayon. Kailang I believe na ganun nga kailang nasira ang lahat dahil sa ambisyon sa politika na gusto na ng administrasyon ngayon na forever na. 2028 sila pa rin, 2034 sila pa rin. Kaya yun na, naisipan na nila yung charter change. Sayang Okay, ituloy natin na pakinggan si Attorney Trixie. Hindi lang ako privy dun sa mga detalye ng mga ito. So, we knew that she wasn't in for an easy time. Sa umpisa lang po talaga mangyayari yon. And things have gotten so bad na alam natin na hindi na rin siya, kumbaga naaantala na ang kanyang trabaho, nag-resign na siya sa Department of Education where she was doing a lot of good work. So, ito na po ang umpisa. Kumbaga, kung
So, sayang. Ang ganda ng simula, nasira dahil sa ambisyon. Ay pumipitik pa lang sila kay VP Inday. Ang pushback ay medyo malakas. Understatement at the end of the year. So, kumbaga, para sa akin, popcorn moment ito eh. Kasi you push one person too far and at some point, you will reap the whirlwind. Kumbaga. Ang kapansin-pansin, yung tugon po ng mga kaalyado ng administrasyon ay hindi doon sa mismong issue, doon sa parang description, yung parang expression ng pangalawang pangulo sila nakakonsentrate at doon nila tinitira, sabi nila na mental health. Pero hindi yung issue kasi naalala ko doon sa press briefing, sabi nga ni VP Sara sa mga nanonood ng mga magulang, kung meron kayong anak na nanonood, bigyan nyo ng konteksto. Kumbaga doon sa konteksto dapat nakakonsentrate, pero parang hindi doon nakakonsentrate itong mga kaalyado ng administrasyon. Yes, kumbaga, I apologize. Di ko narinig yung last part. Sorry po. Yung kasi yung last part na, no? Yung sa kasi 'di ba, meron siya binabanggit na mga expression niya doon at pinapalalahanan niya yung mga magulang kung meron mga nanonood ng mga bata, nabigyan ng konteksto, no? Kasi parang sa mga Bisaya kasi masyadong maano din sa mga expression kumbaga, pero yung issue mismo na pinag-uusapan dapat doon nakatutok. Parang kagaya din ito sa tatay niya dati na pag may PI siya, doon nakakonsentrate yung mga balita. Hindi doon sa mismong kung ano siya, saan ba siya nagalit at nabigkas niya yung kanyang expression po, attorney. Yes. Nakikita natin na, alam niyo naman si VP Inday, normally kalmado yan. And very formal, magsalita, at contemplative. Bawat salita niya, pinag-iisipan. Kahit panoorin mo lang dun sa ordinary niya na excuse me. Ordinary niya, excuse me, sandali lang po. Meron okay lang. In the ordinary course of her speeches, nakikita mo nag-iisip siya. Either prepared yung speech niya o pinag-iisipan niya every word that comes out of her mouth. Pero dito, nakikita natin na alam na niya yung sasabihin niya, mabilis yung labas, pero masakit. Maangas at saka mayroon nga mga language doon that kumbaga not safe for work. Hindi NSW. And hindi na niya sinusugarcoat. Ginagawa na niya na kung kumbaga calling a spade a spade. It is very clear that she was not going to pussyfoot or sugarcoat. She intended to say exactly what she wanted to say. And masakit. For the first time, nakikita natin nag-escalate. Pero ito yung kailangan natin pansinin, ha? The moment na... Okay. So, ano masasabi nyo? Makikita nyo yung hindi plastic si VP Sara. Walang lipod-lipod kung sa Bisaya. Kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya na yun. Kung ano yung puso't isipan. Hindi katulad nung una, nung member pa siya sa administrasyon, tahimik, di ba? Halos hindi siya mag-press conference nung una, ambos interview lang. Tahimik lang na nagtratrabaho. O ngayon, dahil napuno ang salok, kikita niya na yung toxic na nga yun. Sabi, toxic na yung relationship. So, nagsasabi lang siya kung ano. So, yung issue na may sira sa pag-iisip, kailangan niya magpa-neuropsychiatric test. O, tinanggap niya na. Psychiatric o psychological test siya, kasama na ang drug test. Okay. So, kaya lang yung hamon niya sa mga young guns, magpa-drug test din. Parang nabag ang buntot ang mga kongresista, maliban lang sa dalawa. Ito, kapuri-puri ang ginawa kahapon ni Congressman Duterte at Congresswoman Migs Nograles. Nagpa-test kaagad in public. At malalaman natin ng resulta 3 to 4 weeks, matagal pala yan. So sana susunod na rin yung iba, lalo na yung
from top to bottom na sana yan para ma-clear once and for all yung issue tungkol sa paggamit ng bawal na droga.